Sample problem on head loss. Basahin na natin yung sample problem natin. Water is flowing through a 100 mm diameter new cast iron pipe with a velocity of 6 meter per second. Compute the pressure drop in kilopascals per 100 meter pipe length. And then consider the kinematic viscosity for this flow as 1.02 times 10 to the negative 6 square meter per second. So yung value ng viscosity, yung kinematic viscosity, nagbabago siya as depende dun sa temperature ng liquid. So in this case water, no. So depende sa temperature ng water, nagbabago din yung viscosity niya, okay? So sinulat na natin dito yung mga given na mga values, no, like diameter, velocity, and then yung KS dito, or for other references, ang ginagamit nila na symbol for KS or yung relative roughness natin, no, is epsilon or E, which is kung titingnan natin sa mga tables na mga values niyan for the sun grain roughness, meron tayo dito naka millimeters saka inches, no? So ang gagamitin natin dito is yung SI na unit, which is millimeters. For cast iron, we have 0.26 millimeters. Ito yung sinulat natin dito, no? KS equals or epsilon equals 0.026 meter kasi 0.26 mm. Mali yata to, no? Gawin na lang natin siyang 0.26 millimeters na lang, no, para mali yung natin kanina na pagka-convert. So that's 0.26 millimeters dito nakalagay sa table ulit, no. And then since yung pinapa-compute sa atin is per 100 meter pipe length, so yung L natin is 100 meters, okay? So bago natin i-solve yung mga head loss na yan, no, gagawa muna tayo ng energy equation sa flow natin, no. So assuming na yung flow natin is horizontal lang kasi hindi naman binigay yung mga elevation details dito sa flow natin, and then hindi rin nagbago yung diameter, no, wala din binigay na diameter, constant na 100 millimeters. So therefore yung flow natin is pwede nating i-drawing na ganito, no. So for this particular flow, hindi nagbabago yung diameter, so therefore that's V1 equals V2 kasi equal lang yun ang flow natin dito, no. That's Q1 equals Q2, and then pwede natin gawin yan A1 V1 equals A2 V2. Kung hindi magbabago yung area natin kasi hindi nagbago ang diameter, so magiging V1 equals V2 lang yan, no. And then since hindi rin nagbabago yung elevation dito, wala naman binigay na details on elevation, so that's Z1 equals Z2. So kung gagawin natin yung energy equation natin, that's ito yung energy equation natin, no. Magkakancel dito yung V1 tsaka V2 kasi equal lang, tsaka Z1 tsaka Z2. So yung matitira na lang dito is yung pressure difference natin, P1 minus P2, and then yung head loss, okay? So since ang hinahanap dito is in kilopascals, lilipat natin yung unit weight sa kabila, no, para maging kilopascals yung unit. So therefore, delta P or yung pressure difference or pressure drop is just a function of the head loss. So kailangan lang natin kunin yung head loss tapos multiply natin sa unit weight ng water para makuha na natin yung delta P na in terms of kilopascals, okay? So para makuha natin yung head loss, evaluate muna natin yung type of flow natin, kung laminar ba siya or turbulent. So yung gagamitin natin dito is yung VD over V. Since given naman si V, no, which is 1.02 times 10 to the negative 6 meter per second squared. So ito yung equation natin, VD over V. So substitute lang natin yung mga values. We have 6 na velocity, 0.1 meter na diameter, tapos yung kinematic viscosity. Dito tayo sa calculator natin. That's 6 times 0.1 divided by 1.02 exponent negative 6. So that's 58 or 588,000, no? Or equivalent lang siya dito sa 5.9 times 10 to the 5. Certainly turbulent siya, no? Kasi ang layo niyan dun sa boundary natin na 3,000. So turbulent. So pag turbulent, marami tayong pwedeng gamitin na methods to determine the friction factor. Pero since binigyan tayo nung sun grain roughness na KS or epsilon na 0.26 mm, ito magagamit natin to kapag ang method na gagamitin natin is yung Moody diagram, no? So Moody diagram, di pala natin nasulat dito, no? So this is the Moody diagram. Yan. So sa Moody diagram, either lang dito sa tatlo yung makuha natin, no? So at least meron tayong dalawang values makukuha natin sa friction factor dito, no? So in this case, meron tayong KS. So ito yung gagamitin natin na
column. And then meron tayong Reynolds number. Ito na yung gagamitin natin. So, KS over D, that's the relative roughness. Meron tayong KS na 0.26. Tapos, the diameter is given as 100. So, i-divide lang natin. Hindi na natin ikakalcule to, no? So, that's 0.0026. Magkakancel yung mga unit natin dyan, no? Ayan. So, 0.0026, hanapin lang natin siya dito sa mga values dito sa column na to, no? So, this is 0.002. This is 0.004. Somewhere dito sa gitna is 0.003. So, therefore, medyo below lang sa gitna yung 0.0026. Tapos, gawa natin ng line, no? Yung mga blue na lines dito, ito yung nagre-represent ng relative roughness natin. Pero, straight lang siya dito, no? Sa part na to. So, more or less sa part na to, medyo straight lang yung lines natin. So, straight lang din natin yung red line na yan. Yun yung relative roughness natin. Tapos, dito sa baba, meron tayong Reynolds number. So, Reynolds number, meron tayong values dito for 10 to the 5. So, 10 to the 5, since yung Reynolds number natin is times 10 to the 5, tapos hanapin lang natin yung 5. So, this is 4, tapos 6. Ito yung gitna, it's 5 times 10 to the 9. Pero yung value natin is medyo malapit na siya sa 6. No? So, that's 5.9. Kaya ito yung minarkahan natin, no? Yung line na green na yan. So, that's closer lang sa 6. Tapos, titingnan natin kung saan mag-i-intersect yung red tsaka green na line. Yung line para sa relative roughness. And then, line para sa Reynolds number. Tapos, i-extend natin siya dun sa kaliwa, no? Sa left na part, which is dun natin makikita ngayon si friction factor. So, this is 0.025, yung point na yan. So, yung next na line niya is 0.026, no? Kasi ito, no? Ito lang yung titingnan natin na bracket, no? 0.026, tapos each line yan, magiging 0.027, 28, 29. So, yung yellow na line, dito siya swak sa 0.026 na value, no? So, yung F natin is 0.026 yung gagamitin natin based dito sa Moody diagram. Tapos, yun, no, na yung F, merong L, may V na given, so may diameter din. So, makukuha natin yung head loss natin, which is equivalent to 47.7. Double check lang natin ito sa calculator natin. That's 0.026 times 100 times 6 squared divided by 0.1 times 2 times 9.81. That's 47.71 dapat to, no? 71. Kasi pag round off, no? So, that's 0.71. Tapos, per 100 meter length yan, no? Siyempre. Tapos, using the equation kanina, multiply lang natin siya sa unit weight, tapos makukuha na natin yung in terms of kilopascal. So, yung unit weight natin, that's 9.81 kilonewton per cubic meter. Tapos, multiply natin sa nakuha natin kanina na value for head loss. That's 9.81 times 47.71. Oops, 71. That's 468. 468 na pala to, no? Yun lang. Double check lang natin. That's 468.03. 468.03 kilonewton per cubic meter, or that's kilopascals, no? So, 468.03 kilopascals. Okay? So, I think ito na yun, no? Ito na yung final answer natin. Buti na double check natin sa calculator para makita natin na kung may mga discrepancy. Lalo na dun. Kahit sobrang ganito lang kaliit na discrepancy, no? Pwede na rin siya magiging source ng error, no, later sa mga design na part. Okay? So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem na to. And thank you again for watching, and see you sa mga next sample problems natin.